Hey, good morning. So, daily muna tayo, daily. Yan. So, sa daily, di ba, kinukonsider natin na ito ay higher low. Yan. Higher low. Yan. So, ganun kasi yung market, di ba? Merong higher low para masabi na uptrend. Yan. So, this is supposed to be the other higher low. Pero hindi nangyari. Oh. So, nagkaroon ng breakdown na yan. Nagkaroon ng breakdown. So, kung may trend line yan, so nagkaroon ng breakdown yan. So, ngayon, itong higher low na to, ng uptrend, para magkaroon ng downtrend momentum, kailangan dito ma-break niya to. Kasi ito yung structure ng uptrend, di ba? High. Para kung maririnig nyo na yung break na structure, higher high. Yan, lagi nyo nga hanapin yung structure. Ano yung structure? Ang structure kasi is uptrend, downtrend, and sideways yan. Uptrend, kailangan merong high, higher high, higher high. Higher low, and supposed to be higher low. Yan. Yan. So, yan yung long term. Ngayon, pero hindi nasunod, di ba? Ito nga, nagkaroon ng breakdown from this trend line. Ito yung trend line. So, susunod niyang i-break ito. Actually, ito, binrake niya na rin to eh. Binrake niya na yan. Binrake na rin niya yan. Pero ito, hindi niya na-break itong isang higher low. So, ito yung sinasabi na break-up structure, yung BOS. Yan. So, para masabi nating break ang structure na yan, kailangan itong candlestick na to magkaroon ng close, kahit maliit lang sa ilalim. Kasi kung ito ngayon ang higher low, this will now be a new low. Eh, hindi nangyari today. So, nagkaroon ng rejection. Ayan. So this is now a very strong support. Ayan. Ayan. Buloy natin. Baba tayo ng 4 hours. So, nagkaroon ng somehow, this is hammer. Kasi this is a rejection. Yung wick na yan sa ilalim, and then there's small body and small wick sa ibabaw. And then after 4 hours, nagkaroon ng small body pa rin, pero green. So, ando na yung momentum, pero hindi pa ganun kalakas. So, may posibilidad na tapos remember, this line, itong line na to, itong green na to, may posibilidad talaga na umakyat pa siya. Bumalik. Pwedeng dumiretso o pwedeng bumagsak ulit para itry uling basagin itong support na to. So, this line is, ayun, ni-reference ko yan siya doon sa body. Or pwede rin naman dito. Pwedeng yan yung balikan niya. Hindi kasi masasabing saktong-saktong babalik dito. Pwede rin dito, balikan niya yan. Pwede rin dito. Kaya pag nandito na sa area na to, bumalik.
kung sakaling bumalik, yan, mag-observe tayo. Anong obserbahan natin? Yung mga sign of reversal. Kasi pwede yan, unang mangyayari, yung weak candles, maliliit small body, tapos may mga rejection. O kaya weak candles, yan, may buntot sa baba, may buntot sa taas, ganun. Tapos, pagdating dito, pwedeng merong hammer, yan, inverted hammer, yan. Tapos meron na namang green, yan. Pwede yan. Na sign na babagsak siya at itatry ulit butasin to. Hindi masasabi kung saang saktong lugar. So, kaya ang nangyayari, nagre-react ka, ano yung candlestick na nabubuo. Tulad nito, nagkaroon ng rejection after na matouch to, di ba? Saktong-sakto. So, hindi mo masabi kung saan talaga. Pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dyan. Dito nangyari. Diba? Ayun yung body nung maliit. Diba? Yung momentum candles natin. Dito nag-umpisa, diba? Sa daily. Doon ko kinuha sa daily. So, itong area na to is ayan. Considered as support. Support yan. Na pwedeng mag-react yung candles. Kaya kahapon, yung mga nagsesell, medyo critical na yon pag nandito. So ngayon, yun nga, 4 hours, yan. Sana masustain ito na tumaas. Yan. Kasi naka-buy ako. Yan. Ang stop loss ko sa ilalim noong, yun, sa ilalim noong, medyo tight yung stop loss ko para kung mali ako. Konti lang yung magiging losses ko. Pero since mapapansin nyo, yung position ko is just 0.01. Kung i-measure natin yan, this is 92 pips. So that is only $9.2. Yan. So pwede nating i-adjust pa yan, layo ng konti. O kaya pwede nating ilapit ng konti para mas conservative. Mas tight yung stop loss. Yan. Minsan kasi kahit Asian market nagre-react na si gold. Kaya nga lang, minsan pag Asian, medyo mas mabagal kumpara sa mga London at saka sa New York. Kaya kung mapapansin nyo, sa London, nakakabawi tayo minsan ng losses natin. Ganun. Baba tayo ng 1 hour. So ayan, merong mga may mga weak candles na parang nagpapahinga siya bago dumiretso. Since kagabi kasi, 'di ba, yung market is papunta na siya sa closing ng New York. Then ito actually part pa to ng closing ng New York eh. Ito ngayong umaga yan. Ito yung umaga. So wala pang clear na direction talaga. Kaya yung nilagay ko 0.01 with the stop loss na very tight. Ganun lang yung ginagawa ko pagka parang gusto kong pumasok. Ganun. Yun, medyo malikod din kasi yung ko sa pagtitrade. Pero the discipline with regards to 0.01 and stop loss is very important para hindi kayo ma-wipe out. Okay. So anong pwedeng mangyari because of this? Ano pwedeng mangyari is, di ba, ito nga, hindi niya nakakuha yung higher low. Instead, meron siyang kapantay. Hindi rin siya downtrend. So, pwedeng mangyari dyan, magkaroon ng sideways. And then, pag nagkaroon ng sideways, yan, pansin niyo dito, ayan, di ba? Yun, pagkaroon ng sideways na ganyan, so, since this is now support, yan, yung iba nag-scalping dyan. Buy dito, tulad ng ginawa ko, maybe sell somewhere here, pag meron ng weak candles, pag meron reversal na nangyayari, pwede mag-sell dito, TP dyan, then, buy naman dyan, TP dyan,
hanggang maobserbahan yung sideways price action. So, ganun lang. So, kaya, pagdating sa candlestick, aralin nyo. Then, you do your own research. Marami naman sa YouTube. Kaya lang naman nagiging ineffective ang YouTube kasi kung ano yung mapanood, yun yung papanoorin. Ito kasi, you already know that candlestick is very important. Why wait for the replay? So, you do your own research. You do your own practice. How to read candlestick. Yan. How to use tools of MT4 and MT5. So, gumawa pa ako ng video ng paano mag-setup ng MT4 or MT5 sa cellphone. So, ang ginawa ko, binyak-biyak ko para madali nyong matutuhan, lalo na yung mga baguhan. Sana i-save nyo yung playlist na yon para pwede nyong balik-balikan. Or pwede nyong ituro kung saan man mga kakilala nyo, pwede nyo ipasa para hindi kayo nahihirapang magpaliwanag.